Lumuhod ka. Ang tinig ni Don Ernesto ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa katusuhan ng gabi sa loob ng mansyon ng mga De Los Santos. Ang boses na yon ay malamig, matalim, at sapat na upang malunod ang marangyang himig ng biolin na kanina lang ay masayang bumabalot sa mga piling panauhing nakasuot ng mamahaling hiyas at seda. Nakayuko si Tessa sa gitna ng malawak na bulwagan, nakatapak sa pulang alpombra na kasing kulay ng puot. Ang kanyang mga kamay na hanggang ngayon ay amoy bawang, sibuyas at matapang na sabon kahit ilang beses ng hinugasan ay bahagyang nanginginig. Kakalabas lang niya ng 7 palapag na cake na siya mismo ang nagluto at nagdisenyo sa loob ng 2 araw na walang tulog. Bawat rosas na gawa sa asukal ay hinubog niya ng may pagmamahal, isang alay para sa 70 kaarawan ng biyenang lalaki na itinuring niyang sariling ama. Ang cake ay nakatayo doon, matayog at matamis, isang malupit na kabaligtaran sa mapait na hanging unti-unting sumasakal sa kanyang hininga. Dad, look! Siya ang kumuha ng pera sa account. I checked the logs. Ang laki ng transfer sa personal account niya. Sigaw ni Clarissa. Ang daliri niyang may pulang nail polish ay nakatutok sa mukha ni Tessa, gaya ng isang baril. Inihagis niya ang mga dokumento sa sahig. Ang mga puting papel ay nagliparan na parang mga tuyong dahon ng kamatayan. Tumayo sa tabi ni Don Ernesto si Doña Pilar, hawak ang isang mamahaling panyo na may burda. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga. Ang boses ay kasing tamis ng lason. Tessa, bakit mo ito nagawa? We treated you like family. Ibinigay namin sa iyo lahat, tapos ganito ang isusukli mo? Ang utang na loob mo, nasaan? Naramdaman ni Tessa ang tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Isang malupit na balintuna ang sumasakal sa kanya. Noong nakaraang linggo lang, si Doña Pilar mismo ang nakiusap sa kanya sa loob ng silid nito. Umiiyak na kailangan ng pambayad sa isang lihim na ospital dahil ayaw niyang mag-alala si Don Ernesto sa problema ng kumpanya. Ibinigay ni Tessa ang lahat ng kanyang ipon mula sa maliit na sahod bilang guro, pati na ang perang itinabi niya para sa gamot ng sariling ina. Hindi po, kayo po ang nagsabi sa akin na, tumahimik ka, bulyaw ni Don Ernesto. Dinampot niya ang isang mamahaling florera sa gilid. Isang antigong gamit na ipinagmamalaki niya sa lahat at buong lakas na ibinalibag sa paanan ni Tessa. Ang tunog ng pagbasag ng porselana sa sahig na gawa sa marmol ay hindi lamang isang ingay, kundi isang pagguho ng dangal. Ang mga piraso ng basag na seramika ay humampas sa sahig, kumikinang sa ilalim ng engrandeng chandelier na parang mga maliliit na balisong na handang sumugat sa kanyang pagkatao. Mag-sorry ka sa bawat piraso ng basag na yan. Lumuhod ka sa mga basag na yan upang matandaan mo ang lugar mo sa pamamahay na ito. You are just a parasite. Tumingin si Tessa kay Ramon, ang kanyang asawa. Ang lalaking nangako sa harap ng dambana na poprotektahan siya sa lahat ng unos. Nakatayo lamang ito, ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang tuksedo, at ang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila nandidiri sa sariling asawa. Ramon, help me. Alam mong hindi ko magagawa iyon. Bulong ni Tessa, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng huling pag-asa. Ngunit humakbang si Ramon palapit. Hindi upang tulungan siyang tumayo. Huminga ito ng malalim, ang mukha ay puno ng duwag na galit, na pilit ikinukubli ng kaba. Itinaas ni Ramon ang kanyang paa at isang malakas na sipa ang ibinigay niya sa likuran ni Tessa. Ang lakas ng tama ay tila nagpasabog sa kanyang mga baga. Nawala ng hangin si Tessa at sumubsob siya pasulong. Ang kanyang 2 tuhod ay direktang tumama sa matatalim na dulo ng mga basag na porselana. Isang manhid na pakiramdam ang unang dumaloy, na mabilis na napalitan ng isang nanunuot na hapdi na tila umaabot hanggang sa kanyang buto. Ang sariwang dugo ay nagsimulang bumalong, malapot at mapula. Unti-unting binabasa ang kanyang pantalon
at humahalo sa mga puting piraso ng seramika. Ang amoy ng kalawang mula sa dugo ay humalo sa matamis na amoy ng buttercream mula sa cake, isang nakakasuklam na timpla ng pandama. Wala kang kwenta. You're making us look bad in front of everyone. Nakakahiya ka. Sigaw ni Ramon sa kanyang tenga. Ang hininga nito ay amoy mamahaling wine. Sa paligid, ang bulungan ng mga panauhin ay nagsimulang umugong. Ang mga matang puno ng panghuhusga. Ang mga ngiting nakatago sa likod ng mga pamaypay. Nakaluhod doon si Tessa. Ang tuhod ay dinudurog ng kalupitan ng mga taong tinawag niyang pamilya. Ang bigat ng hiya, ang dangal na itinuro ng kanyang ama na dapat ay ingatan, ay ngayon ay nyuyurakan sa ilalim ng mga paa ng mga mayayamang ipokrito. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas masakit pa kaysa sa mga sugat sa kanyang balat. Ang kanyang kabataan, ang kanyang pagsisilbi, ang bawat gabing pag-aalaga sa biyenang may sakit. Lahat ng iyon ay nagbunga lamang ng isang sipa at mga basag na bubog na ngayon ay nakabaon sa kanyang laman. Sa gitna ng sakit, isang malamig na kuryente ang dumaan sa kanyang gulugod. Ang kanyang mga luha ay biglang natuyo. Hindi dahil sa naubos na ito, kundi dahil namuo ang mga ito bilang isang matigas na kapasyahan. Tiningnan niya ang sariling dugo na dahan-dahang kumakalat sa puting marmol. Hindi sumigaw si Tessa. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. Ang liwanag ng chandelier na sumasalamin sa kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kahinaan, kundi isang madilim na apoy na nagsisimulang magliyab. Napagtanto niya na sa loob ng mansyong ito, ang pag-ibig ang pinakamurang bagay at ang pagtitimpi ay ang kutsilyong ibinigay niya sa kanyang mga kaaway upang itaksil siya. Dahan-dahan niyang itinukod ang kanyang mga palad sa sahig, hinahayaan ang iba pang mga bubog na bumaon sa kanyang balat. Tumayo siya. Unti-unti, buo ang tindig. Patuloy ang pagdaloy ng dugo sa kanyang binti, ngunit ang kanyang mga tuhod ay hindi na nanginginig. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang malapot na usok na sumasakal sa lahat ng naroon. Ang tunog ng marangyang biyolin ay tuluyan ng naputol, pinalitan ng mabilis at mabigat na paghinga ni Don Ernesto. Lahat ng mata ay nakapako kay Tessa. Ang babaeng inaasahan nilang hihingi ng tawad habang gumagapang sa sahig. Ngunit ngayon ay nakatayo ng tuwid, tila isang rebultong gawa sa nagbabagang bakal. Dahan-dahang itinaas ni Tessa ang kanyang paningin. Hindi niya tiningnan ang mga panauhing mayayaman na tila nanonood ng isang libreng dula. Tiningnan niya si Ramon. Ang mga mata ni Tessa ay wala ng bahid ng luha. Ang tanging naroon ay isang malalim na kawalan, isang bangin na kahit si Ramon ay hindi kayang abutin. "What are you doing? Anong tinitingin-tingin mo?" Sigaw ni Ramon. Pilit na ibinabalik ang kanyang awtoridad. "Bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos." Hindi sumagot si Tessa. Humakbang siya paabante. Sa bawat pag-angat ng kanyang paa, isang bakas ng madilim na dugo ang naiiwan sa puting marmol. Ang hapdi sa kanyang mga tuhod ay tila isang paalala, isang selyo ng bawat sakripisyong ibinigay niya sa pamilyang ito na ngayon ay tinatapak-tapakan lamang siya. "Tessa! Do not walk away from me. Napakawalang galang mo." Bulyaw ni Don Ernesto. Ang kanyang mukha ay naging kasing kulay ng ube sa tindi ng galit. "You're a disgrace to the De Los Santos name. Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa pamilya mo sa probinsya, ganito ka aalis." Tumigil si Tessa sa tapat ng pintuan ng malawak na dining hall. Lumingon siya ng bahagya, sapat na upang makita ang maputlang mukha ni Doña Pilar na hanggang ngayon ay hawak pa rin ang kanyang panyong ren. Utang na loob. Ang boses ni Tessa ay parang bulong ng hanging amihan, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. "Lahat ng dugong dumadaloy sa mga sugat ko ngayon, ma. Iyan ang huling pambayad ko sa inyo. Wala na akong utang. Kayo ang may utang sa akin." "How dare you?" Singhal ni Clarissa
akmang lalapit upang saktan muli ang kanyang ate-in-law. "You thief! Ipapapulis kita!" Tumingin si Tessa sa suot na mamahaling relos ni Clarissa. Ang relos na alam niyang binili gamit ang perang ipinadala niya para sa gamot ni Doña Pilar. Ang balintuna ay mas masakit pa sa sipa ni Ramon. Ang kanyang katapatan ay naging puhunan ng kanilang karangyaan. Hindi na lumingon si Tessa. Lumabas siya ng mansyon patungo sa malawak na hardin. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang pawisang balat. Isang haplos na tila naglilinis sa dumi ng loob ng bahay na yon. Naramdaman niya ang maliliit na patak ng ulan na nagsimulang bumagsak mula sa madilim na langit. Hindi ito ang malakas na buhos na may kasamang kulog, kundi isang banayad na pagdampi ng tubig na unti-unting hinuhugasan ang dugong nanunuyo sa kanyang binti. Bawat hakbang niya palayo sa nagniningning na mansyon ay parang pagtanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang leeg. Ang amoy ng basang lupa ay mas mabango pa kaysa sa pinakamahal na pabango ni Doña Pilar. Kinuha ni Tessa ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang apron na suot pa rin niya. Sa gitna ng dilim at lamig, may isang pangalang hinanap ang kanyang mga daliri. "Kuya Gabriel." Bulong niya nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo, matigas, at puno ng determinasyon. "Tessa, anong nangyari? I've been waiting for your signal." Ang nag-aalalang boses ng kanyang pinsang abogado ay nagbigay ng init sa kanyang dibdib. "Tapos na ang pagtitiis ko, kuya. I have the receipts, I have the recordings. And tonight, they gave me the final evidence on my skin." Napahinto si Tessa sa ilalim ng isang puno ng mangga sa labas ng gate. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa mansyon ng mga De Los Santos. Mula sa malayo, mukha itong isang palasyo ng ginto. Ngunit alam ni Tessa na sa loob nito ay mga anay na unti-unting kinakain ang sarili nilang dangal. "I'm leaving, kuya. Fetch me at the corner. Please," sabi niya bago pinatay ang tawag. Ngunit bago siya makahakbang muli, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at isang pares ng mga matang puno ng misteryo ang tumingin sa kanya. Hindi ito si Gabriel. "Get in!" Ang utos ng isang boses na baritono, malamig at walang emosyon, bago ka pa nila maabutan. Tiningnan ni Tessa ang kanyang mga kamay na puno ng maliliit na sugat mula sa basag na porselana. Ang dugong nanggagaling doon ay hindi na sumisimbolo ng kanyang pagkatalo. Ito ang tinta na gagamitin niya upang isulat ang wakas ng pamilya De Los Santos. Ang loob ng sasakyan ay balot ng amoy ng peppermint at mamahaling leather. Isang samyong malayo sa malansang amoy ng maling akala na iniwan ni Tessa sa mansyon. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng kanyang mga mata. Nakaupo siya sa backseat, ang kanyang katawan ay nanginginig hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa unti-unting paghupa ng adrenaline na nagpatayo sa kanya sa gitna ng kahihiyan. "Tessa." "Diyos ko, Tessa." Lumingon ang lalaki sa driver's seat. Hindi ito isang estranghero. Si Gabriel iyon, ang kanyang pinsan na isang batikang abogado, na ang mukha ay dahan-dahang namumula sa matinding galit habang tinitingnan ang dugo ang tuhod ni Tessa. Ang liwanag mula sa dashboard ay nagbibigay ng madilim na anino sa kanyang mga mata. "I'm okay, kuya," bulong ni Tessa, bagaman ang bawat salita ay parang may kasamang bubog na humihiwa sa kanyang lalamunan. "You are not okay. Look at your legs. Look at your hands." Halos sumigaw si Gabriel. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. "I saw them, Tessa. I was at the gate when I saw you walk out like that. I almost went inside to kill that coward Ramon." "Huwag." Mabilis na sagot ni Tessa. Ang kanyang boses ay malamig at matigas, gaya ng marmol sa mansyong tinakasan niya. "Don't waste your hands on him. Hindi siya karapat-dapat sa kahit isang galos mula sa'yo."
Mas gusto kong panoorin siyang mabulok sa sarili niyang karumihan. Narinig ang paghuni ng makina habang mabilis na pinaharurot ni Gabriel ang sasakyan palayo sa Marangyang subdibisyon. Ang bawat ilaw ng poste sa kalsada na dumadaan ay parang mga paalala ng bawat taon na sinayang ni Tessa sa paglilingkod sa mga De Los Santos. Dahan-dahang ibinaba ni Tessa ang kanyang paningin sa kanyang harapan. Ang puting apron na suot niya, ang simbolo ng kanyang pagiging mabuting asawa at masunuring manugang, ay ngayon ay puno na ng mantsa ng dugo at dumi ng sahig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang telang ito na dati ay pinaplansya niya ng maigi bawat umaga upang magmukhang malinis sa harap ng kanyang mga biyenan, ay ngayon ay isa na lamang basahan. Gamit ang kanyang mga nangangatog na daliri, hinawakan niya ang buhol ng apron sa kanyang likuran. Sa bawat hila niya sa tali, tila may isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao ang kumakawala. Nang tuluyan itong matanggal, itinapon niya ito sa sahig ng sasakyan. Hindi na siya ang Tessa na yuyuko dahil lamang sa utang na loob na wala naman talagang basehan. "Kuya, dumaan muna tayo sa ospital," mahinahong sabi ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. "No, take me to your office first," sagot ni Tessa. "I need to see the documents. I need to see how much of my father's inheritance they've already bled dry." "Tessa, you need treatment." "Ang sugat sa tuhod ko ay gagaling, kuya, pero ang ninakaw nilang dangal sa akin at sa alaala ni Papa, iyon ang kailangang gamutin ng hustisya." Kinuha ni Gabriel ang isang first aid kit mula sa compartment at iniabot ito sa likod. Habang dahan-dahang nililinis ni Tessa ang kanyang sariling mga sugat gamit ang bulak na may alkohol, ang hapdi ay hindi na nagpapaiyak sa kanya. Sa bawat kurot ng gamot sa kanyang laman, mas lalong tumitibay ang kanyang desisyon. Nang buksan ni Gabriel ang kanyang cellphone upang ipakita ang isang video, nanigas ang buong katawan ni Tessa. Iyon ang kuha mula sa loob ng bulwagan kani-kanina lang. Nakita niya ang sarili niyang nakaluhod, ang sipa ni Ramon, at ang pagtawa ni Clarissa sa background. Ang video ay nagsisimula na ring kumalat sa isang private group ng mga socialites. "They think they won, Tessa. They think they successfully shamed you," sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Tiningnan ni Tessa ang sarili sa screen. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit sa huling bahagi ng video, bago ito maputol, nakita niya ang sarili niyang tumayo. Ang kanyang mga mata sa video ay hindi mata ng isang biktima. "Hayaan mo silang magdiwang mga yon, kuya," bulong ni Tessa habang pinupunasan ang huling bahagi ng dugo sa kanyang palad. Ang bawat tawa nila ngayon ay magiging bawat sentimo ng luhang ibabalik ko sa kanila. Eksaktong paghinto ng sasakyan sa harap ng isang gusali, tumunog ang cellphone ni Tessa. Isang text message mula kay Doña Pilar. "Tessa, bumalik ka rito at linisin mo ang kalat na ginawa mo. Huwag kang mag-inarte. You owe us everything. Kung hindi dahil sa amin, nasa putikan ka pa rin." Nilukot ni Tessa ang hawak niyang duguang bulak at itinapon ito kasama ng kanyang apron. "Kuya Gabriel, handa na ba ang lahat?" Tanong niya habang bumababa ng sasakyan. Hindi alintana ang pilay sa kanyang paglakad. "Handa na, Tessa. Bukas na bukas din. Malalaman nila na ang putikan na sinasabi nila ay ang lugar kung saan sila lulubog." Ngunit habang papasok sila sa gusali, isang hindi inaasahang tawag ang dumating mula sa probinsya. Ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya ay puno ng takot. "Tessa, may mga lalaking dumating dito sa bahay. Sinasabi nila na kailangan na nating umalis dahil ibinenta na raw ang lupa natin." Ang hininga ni Tessa ay tila tumigil. Ang huling piraso ng kanyang mundo ay tinatangka na ring agawin ng mga De Los Santos. Nabitawan ni Tessa ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesang gawa sa madilim na kahoy sa loob ng opisina ni Gabriel.
Ang tunog ng pagbagsak ng gadget ay hindi isang kalansing, kundi isang mabigat na paghampas na tila tumagos sa kanyang dibdib. Ang boses ng kanyang ina, si Nanay Saling, ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Puno ng lito, takot, at ang nakapanlulumong katotohanan na ang kaisa-isang lupang iniwan ng kanyang ama ay unti-unti nang nilalamon ng kasakiman ng mga De Los Santos. Tessa, anong nangyayari? Mabilis na lumapit si Gabriel at hinawakan ang balikat ni Tessa. What did Nanay Saling say? Sinasabi ng mga tauhan ni Don Ernesto na ibinenta na raw ang lupa namin sa probinsya. Bulong ni Tessa, ang kanyang boses ay tuyot at parang galing nga sa ilalim ng lupa. How? How is that possible? Ang titulo ay nasa pangalan ni Papa at ako ang tanging tagapagmana. Mabilis na kumilos si Gabriel. Binuksan niya ang kanyang laptop at mabilis na nag-type. Ang tanging maririnig sa loob ng silid ay ang mabilis na pagpindot sa keyboard, isang ritmo ng paghahanap ng katotohanan sa gitna ng madilim na gabi. Ang malamig na hangin galing sa aircon ay humahampas sa basang buhok ni Tessa, ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang nagbabagang init sa kanyang sikmura. Tessa, look! Hinarap ni Gabriel ang monitor sa kanya. Isang scan ng isang kasulatan ang nakabalandra sa screen. This is a deed of sale dated 6 months ago. Sinasabi rito na ibinenta mo ang lupa sa kumpanya ni Don Ernesto para pambayad sa utang ng pamilya mo. Nanlaki ang mga mata ni Tessa. Tiningnan niya ang pirma sa ibaba ng dokumento. Isang perpektong panggagaya sa kanyang sulat kamay. Ang bawat kurba, ang bawat tuldok, ito ang pirma niya. Ngunit alam niyang kailanman ay hindi siya humawak ng panulat para sa ganoong uri ng kasunduan. Hindi ko pirma yan, kuya, mariing sabi ni Tessa. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng lamesa hanggang sa muling bumukas ang mga sugat sa kanyang palad. They forged it. Ginawa nila ito habang pinagsisilbihan ko sila sa bahay na yon. Habang nilulutuan ko sila ng hapunan, ninanakawan na nila ang kinabukasan ng nanay ko. I knew it, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Don Ernesto's company is bleeding, Tessa. Malubha ang utang nila sa mga bangko at kailangan nila ng collateral. Ginamit nila ang lupa mo para isalba ang sarili nilang negosyo. This is not just betrayal. This is a criminal act. Dahan-dahang tumayo si Tessa. Ang hapdi sa kanyang mga tuhod ay tila naglaho. Pinalitan ng isang matinding pagnanais na makaganti. Tiningnan niya ang sarili sa malaking salamin sa dulo ng opisina. Ang duguang pantalon, ang gulugulong buhok, at ang mga matang dati ay puno ng pag-ibig para kay Ramon. Ngayon ay tila mga bintana na lamang ng isang abandonadong gusali. Anong gagawin natin, kuya? Tanong ni Tessa. We need to file a case for falsification of public documents and nullity of sale. Pero matatagalan yan, Tessa. In the meantime, kailangang mapaalis ang mga tauhan nila sa probinsya. No, sagot ni Tessa. Isang malamig na plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Hayaan mo silang manatili roon. I want them to feel secure. I want Don Ernesto to think he already has everything he wanted. Bakit? Tanong ni Gabriel, lito sa naging reaksyon ng pinsan. Kinuha ni Tessa ang tablet sa lamesa at binuksan ang surveillance footage na nakuha ni Gabriel kanina mula sa security guard ng subdivision. Ipinakita roon ang sandaling ninakaw ni Clarissa ang kanyang pitaka habang siya ay abala sa kusina, ilang oras bago ang party. Kitang-kita ang mukha ng kapatid ni Ramon, ang ngisi nito habang kinukuha ang kanyang ATM card. Because I won't just take back my land, kuya, sabi ni Tessa. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi pa narinig ni Gabriel noon. I will take back everything they've stolen from me. Ang dangal ko, ang pera ko, at ang bawat oras na ginugol ko sa pagiging asawa ng isang duwag. Ibibigay ko sa kanila ang gusto nila. Hanggang sa malunod sila sa sarili nilang kasakiman.
Kinuha ni Tessa ang isang ballpen mula sa pen holder ni Gabriel. Sa isang piraso ng papel, isinulat niya ang pangalan ng bawat miyembro ng pamilya De Los Santos. Sa dulo ng bawat pangalan, iginuhit niya ang isang pulang krus gamit ang sariling dugo na dumadaloy pa rin mula sa kanyang palad. Don Ernesto, Doña Pilar, Clarissa, and Ramon. Pagbanggit niya sa bawat pangalan na parang isang sumpa. Ang utang na loob na palagi ninyong binabanggit. Ngayon, ako naman ang maniningil. Eksaktong sandaling iyon, tumunog muli ang cellphone ni Tessa. Isang tawag mula kay Ramon. Tiningnan ni Tessa ang screen. Ang pangalan ni Ramon na dati ay may kasamang heart emoji ay ngayon ay mukha na lamang ng isang kaaway. Pinindot niya ang answer button, ngunit hindi siya nagsalita. Tessa, nasaan ka? You come home right now. Ang daming kumakalat na chismis dahil sa ginawa mo kanina. You're embarrassing me. Dad is furious and Mom is crying because of your disrespect. Do you hear me? Sigaw ni Ramon sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng nakakairitang kayabangan. Tumingin si Tessa kay Gabriel. Pagkatapos ay muling lumingon sa dokumentong huwad. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Ramon, malumanay na sabi ni Tessa, ngunit ang lamig ng kanyang boses ay tila yelong dumampi sa balat ng kanyang asawa. Wait for me. I'm coming home. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako babalik bilang asawa mo. Babalik ako bilang huling bangungot na makikita ninyong lahat. Ibinaba ni Tessa ang tawag bago pa man makasagot si Ramon. Ang katahimikan sa opisina ay tila nabalot ng kuryente. Gabriel, ihanda mo ang kotse. Utos ni Tessa. Babalik tayo sa mansyon. May mga gamit pa akong kailangang kunin at may mga katotohanang kailangan kong isampal sa kanila. Habang pababa sila ng gusali, hindi alintana ni Tessa ang sakit ng bawat hakbang. Ang bawat sugat sa kanyang tuhod ay naging gatong sa apoy na ngayon ay naglalayab sa kanyang puso. Ang gati ng mansyon ng mga De Los Santos ay bumukas ng walang tunog, tila isang dambuhalang bibig na handang muling lamunin ang sinumang papasok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pumasok si Tessa bilang isang biktima. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Gabriel sa graba ng driveway ay tila isang hudyat ng digmaan. Ang mga ilaw ng mansyon na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngayon ay tila mga nanunuring mata ng isang halimaw na gawa sa semento at ginto. Tessa, sigurado ka ba rito? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa rin sa manibela. I can come with you inside. Baka kung ano ang gawin nila sa'yo. No, kuya. Kailangan nilang makita na hindi na ako natatakot. Sagot ni Tessa habang tinitingnan ang kanyang sarili sa side mirror. Inayos niya ang kanyang buhok, kahit na may mga bakas pa rin ng gulo. Ang kanyang mga mata ay tuyo na, ngunit may lalim na tila isang itim na dagat bago ang malakas na bagyo. Maghihintay ka rito. Kapag hindi ako lumabas sa loob ng 30 minuto, alam mo na ang gagawin mo. Bumaba si Tessa ng sasakyan. Ang bawat hakbang niya patungo sa malaking pintuan ay may kasamang kirot sa kanyang mga tuhod. Ngunit hindi siya papayag na makita nila ang kanyang pag-ika. Pinatigas niya ang kanyang binti. Tinitiis ang bawat kurot ng hapdi sa kanyang laman, na tila ba ang sakit ay isang kaibigang nagpapaalala sa kanya ng kanyang layunin. Pagpasok niya sa bulwagan, sinalubong siya ng amoy ng napanis na alak at ang matapang na halimuyak ng mga bulaklak na ginamit sa party. Ang mga kasambahay ay abala sa paglilinis, ngunit nang makita nila si Tessa, lahat sila ay napatigil. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa. Ang awa na dati ay tinatanggap ni Tessa ng may yuko, ngunit ngayon ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao. Wow! Kapal din ang mukha mong bumalik, no? Ang tinig ni Clarissa ay nanggaling sa itaas ng hagdanan. Nakasuot na siya ng kanyang silk na pantulog. Hawak ang isang baso ng juice. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang bawat hakbang ay puno ng pangungutya. You look like a mess, Tessa.
Actually, mas mukha kang pulubi ngayon kaysa noong kinuha ka ni kuya sa probinsya. Tawa ni Clarissa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa habang tinitingnan ang duguang pantalon ni Tessa. Where have you been? At sino yung lalaking naghatid sa'yo? Don't tell me, may kinalantari ka na agad? Hindi sumagot si Tessa. Nagpatuloy siya sa paglakad patungo sa gitna ng sala, kung saan nakaupo si Don Ernesto at Doña Pilar. Ang dalawa ay tila naghihintay sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng mga estatwa. Tessa, ang boses ni Don Ernesto ay malalim at puno ng banta. Lumuhod ka rito, now. Tiningnan ni Tessa ang sahig. Ang mga basag na porselana ay wala na. Nalinis na ng mga utusan, ngunit sa kanyang isipan, nararamdaman pa rin niya ang bawat tulis nito na nakabaon sa kanyang tuhod. Tumingala siya at tinitigan ng diretso ang biyenang lalaki. Hindi na ako luluhod, Don Ernesto. Mahinahon ngunit mariing sabi ni Tessa. Tapos na ang oras ng pagluhod ko sa inyo. How dare you? Tumayo si Doña Pilar. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. After everything we did for you, pagkatapos naming bigyan ng dignidad ang pamilya mo, ganito ang isusukli mo. You're a thief. Napatunayan na ni Clarissa na nagnakaw ka. Ang magnanakaw ay ang taong kumukuha ng hindi sa kanya. Sagot ni Tessa. Lumingon siya kay Clarissa na ngayon ay nakatayo na sa likuran ni Doña Pilar. Clarissa, kamusta ang bago mong Chanel bag? Maganda ba ang pakiramdam na suot ang perang pambayad sana sa gamot ng nanay mo? Napaigtad si Clarissa. Ang kanyang mukha ay bahagyang namutla. What are you talking about? I bought that with my own money. Talaga? O baka naman gamit ang ATM card ko na kinuha mo sa pitaka ko kaninang hapon? Kitang-kita ka sa camera, Clarissa. Ang akala nyo ba, ang mga CCTV sa mansyong ito ay para lang sa mga magnanakaw sa labas? Minsan, mas kailangan pala ito para sa mga ahas sa loob. Malamig na ngiti ni Tessa. Shut up! Sigaw ni Ramon na biglang lumabas mula sa study room. Tessa, stop this nonsense. You're just making things worse. Mag-sorry ka na kay Dad at kay Mom at baka mapatawad ka pa namin. Just sign the confession papers and we will let this go. Confession papers? Tawa ni Tessa. Isang tawang puno ng pait at panghahamak. Bakit, Ramon? Para ba tuluyan nyo nang makuha ang lupa namin sa probinsya? Para maging legal ang huwad na deed of sale na ginawa nyo? Natahimik ang buong sala. Ang mukha ni Don Ernesto ay tila naging bato sa gulat, habang si Doña Pilar ay napahawak sa kanyang dibdib. How? How did you know about that? Utal na tanong ni Ramon. Ang kanyang kayabangan ay biglang napalitan ng kaba. Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Lumapit si Tessa kay Ramon hanggang sa ilang pulgada na lamang ang pagitan nila. Ang mahalaga ay alam ko na ang bawat dumi ng pamilyang ito at hindi ako papayag na makuha nyo ang kaisa-isang bagay na iniwan sa akin ng tatay ko. You have no proof. Hamon ni Don Ernesto. Pilit na ibinabalik ang kanyang autoridad. The document is legal. Your signature is there. Sinong maniniwala sa isang hamak na guro na katulad mo laban sa isang De Los Santos? Ang buong mundo, Don Ernesto. Sagot ni Tessa habang inilalabas ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang play button sa isang video. Iyon ang video ng party kanina. Ang sandaling sinipa siya ni Ramon habang nakaluhod sa mga basag na porselana. Ang boses ni Ramon na tumatawag sa kanya ng parasite ay umalingaw-ngaw sa buong sala. This is going viral tomorrow morning, sabi ni Tessa. Ang boses niya ay parang isang hatol ng kamatayan. Kasama ang lahat ng ebidensya ng panggagaya nyo sa pirma ko at ang pagnanakaw ni Clarissa. Gusto nyo ng dignidad? Panoorin natin kung paano gumuho ang dignidad ng mga De Los Santos sa harap ng buong Pilipinas. Ibibigay mo sa akin ang cellphone na yan. Susugod sana si Ramon upang agawin ang phone, ngunit mabilis na humarang si Tessa. Hindi siya umatras. Ang kanyang kamay ay mabilis na humampas sa dibdib ni Ramon, isang teknik ng depensa na itinuro sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya. Napaatras si Ramon, gulat sa lakas na ipinamalas ng kanyang asawa.
Huwag mo akong hahawakan, Ramon. Banta ni Tessa. Ang huling beses na hinawakan mo ako, dinungisan mo ang balat ko ng sipa mo. Ngayon, ang bawat sentimetro ng katawan ko ay lason para sa'yo. Naglakad si Tessa patungo sa hagdanan upang kunin ang kanyang mga natitirang gamit. Ngunit sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang isang matinding pagkahilo. Ang stress at ang dugo na nawala sa kanya ay nagsisimulang sumingil. Napahawak siya sa sandalan ng hagdan. Ang kanyang paningin ay nagdidilim. You think you're so smart, Tessa? Uyam ni Don Ernesto mula sa ibaba. You're still in my house, at sa loob ng bahay na ito, ako ang batas. Lumingon si Don Ernesto sa mga security guard na nakatayo sa pintuan. Huwag niyo siyang palalabasin. Kunin niyo ang cellphone na yan at itapon siya sa bodega. No one leaves this house without my permission. Ang mga guards ay dahan-dahang lumapit kay Tessa. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig mula sa labas. Ang tunog ng pagpreno ng ilang sasakyan ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang batas, Don Ernesto. Ang tinig ni Gabriel ay narinig mula sa pintuan na ngayon ay bumukas ng malakas. Ang batas ang nagsasabing bawal ang illegal detention at kasama ko ang mga pulis. Napatigil ang lahat. Si Tessa ay napangiti ng tipid habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Bawat hakbang ay puno ng tagumpay. Hindi pa tayo tapos, Ramon. Bulong ni Tessa habang dumadaan sa harap ng kanyang asawa. Nagsisimula pa lang ang gabi ko. Ang pulang asul na ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay nagmistulang mga kidlat na bumabasag sa kadiliman ng driveway ng mansyon. Ang mga ilaw na ito ay sumasalamin sa mga bintanang kristal, tila ba ang buong bahay ay nasusunog sa apoy ng katarungan. Sa loob ng bulwagan, ang dating mapagmataas na tindig ni Don Ernesto ay dahan-dahang nayuyukod habang kinakausap ng mga opisyal ng batas. Officer, there must be a mistake. This is a private family matter. Ang boses ni Don Ernesto ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding pagkapahiya na makita ng mga kapitbahay ang mga pulis sa kanyang pintuan. You are making a scene for nothing. Sir, we received a report of illegal detention and physical injuries. Mahinahong sagot ng pulis, ngunit ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang sinturon. Isang babala na hindi sila aalis ng walang kasama. Kailangan naming makausap si Mrs. Tessa de los Santos ng pribado. Si Tessa, na nakatayo pa rin sa hagdanan, ay naramdaman ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang tambol na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang katawan ay abot na ang limitasyon. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata ni Ramon, ang lalaking kanina lang ay buong lakas na sumipa sa kanya, ay tila may bagong lakas na dumaloy sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa gabay ng hagdan. Ang bawat baitang ay isang pagsubok. Ang hapdi sa kanyang mga tuhod ay tila mga buhay na uod na kumakain sa kanyang laman. Nang makarating siya sa ibaba, sinalubong siya ni Gabriel. Tessa, let's go. Huwag ka nang kumuha ng kahit ano. Iiwan natin ang lahat ng dumi sa bahay na ito. Bulong ni Gabriel habang inaalalayan siya. Wait, sabi ni Tessa. Tumingin siya kay Ramon na ngayon ay nakatayo sa isang sulok, mukhang isang basang sisiw sa gitna ng mga pulis. May isang bagay akong hindi pwedeng iwan. Naglakad si Tessa patungo sa maliit na altar sa gilid ng sala. Doon, sa ilalim ng mga rebulto ng santo, ay may isang maliit na frame ng litrato. Ang litrato ng kanyang namayapang ama. Kinuha niya ito at niyakap sa kanyang dibdib. Ito ang tanging katotohanan sa loob ng bahay na puno ng kasinungalingan. Tessa, please, pag-usapan natin ito. Huwag mong gawin ito sa pamilya ko. Pagsusumamo ni Ramon, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagsisisi. I was just angry. You know I love you, di ba? Huminto si Tessa sa harap ni Ramon.
Tiningnan niya ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ang pag-ibig na yon ay ngayon ay parang isang tuyong dahon na dinurog ng sapatos. Love. Ang boses ni Tessa ay parang isang malamig na hangin mula sa sementeryo. Ramon, ang pag-ibig ay hindi naninipa ng taong nakaluhod. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw ng lupa ng isang balo. Ang tanging mahal mo ay ang sarili mo at ang pera ng tatay mo. You're going to regret this, Tessa. Sigaw ni Doña Pilar mula sa likuran. Ang kanyang mukha ay balot ng puot. Wala kang mapupuntahan. You are nothing without us. Hindi na sumagot si Tessa. Lumakad siya palabas ng pinto. Hindi lumingon kahit isang beses. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humampas sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, naramdaman niyang ang bawat hininga niya ay sa kanya na. Pagpasok niya sa sasakyan ni Gabriel, ang katahimikan ay tila isang kumot na bumalot sa kanya. Ngunit habang papalayo ang sasakyan, naramdaman ni Tessa ang isang mainit na likido na dumadaloy mula sa kanyang mga tuhod hanggang sa kanyang sapatos. Ang dugoang pantalon ay lalong nabasa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. At ang mga ilaw ng kalsada ay naging mga mantsa ng kulay sa dilim. Kuya Gabriel, ang nanay, siguraduhin mong ligtas siya. Bulong ni Tessa bago tuluyang nawala ng malay. Tessa, Tessa, gumising ka. Ang nag-aalalang boses ni Gabriel ang huling narinig niya bago siya nilamon ng kadiliman. Samantala, sa loob ng mansyon, si Don Ernesto ay mabilis na may tinawagan sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay madilim. Ang mga ugat sa kanyang liig ay tila puputok na. Attorney Mendoza, kailangan kita rito ngayon din. May kailangang mawala ng mga dokumento bago sumikat ang araw. At ang babaeng yon, siguraduhin mong hindi siya makakarating sa korte. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ang paglaya ni Tessa ay simula pa lamang ng isang mas masahol na pagsubok. Ang mga De Los Santos ay hindi papayag na matalo ng isang hamak na guro at handa silang dumanak ang mas marami pang dugo upang mapanatili ang kanilang huwad na karangalan. Ang puting kisame ng silid sa ospital ay tila isang malawak at walang hanggang disyerto ng kalinisan. Malayo ito sa madilim at marungis na sulok ng kusina sa mansyon kung saan madalas magtago si Tessa upang umiyak ng tahimik. Ang tanging maririnig sa paligid ay ang mahina at ritmikong tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang paghinga. Bawat tibok ay tila isang paalala na siya ay buhay pa rin sa kabila ng lahat ng pagtatangka ng pamilya De Los Santos na patayin ang kanyang pagkatao. Dahan-dahang iminulat ni Tessa ang kanyang mga mata. Sinalubong siya ng amoy ng antiseptiko at ang malamig na haplos ng malinis na kumot sa kanyang balat. Ngunit sa bawat bahagyang paggalaw ng kanyang mga binti, ang matinding kirot sa kanyang mga tuhod ay muling gumigising. Isang malupit na alaala ng gabi ng pagtataksil. Ang mga sugat ay tahina, ngunit ang mga peklat ay tila mga mapulang guhit ng kasaysayan na hinding-hindi na mabubura sa kanyang laman. Gising ka na pala. Ang malambot na tinig ni Gabriel ay nanggaling sa gilid ng kama. Nakita ni Tessa ang kanyang pinsan, maputla ang muka at halatang hindi natulog sa pagbabantay sa kanya. Kuya, ang video? Ang unang tanong ni Tessa. Ang boses ay paos at tila galing sa ilalim ng tuyong lupa. Sa halip na sumagot, iniabot ni Gabriel ang kanyang tablet. Sa screen, nakita ni Tessa ang kanyang sarili. Ang kuha ay malinaw. Ang sandaling siya ay nakaluhod sa mga basag na porselana, ang sipa ni Ramon, at ang mga halakhak ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang mga komento sa ibaba ng video. Libo-libong tao ang nagpapahayag ng kanilang matinding gigil at galit. Ang pangalang De Los Santos, na dati ay simbolo ng yaman at kapangyarihan, ay ngayon ay kasing kahulugan na ng salitang kalupitan. It's everywhere, Tessa, sabi ni Gabriel.
Ang kanyang boses ay may halong tagumpay. Ang buong bansa ay nakikiramay sa'yo. The public is furious. They are calling for a boycott of Don Ernesto's companies. And earlier this morning, the Department of Education reached out. They want to make sure you're protected. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa. Ang balintuna ay masarap lasapin. Ang kahihiyang ibinato sa kanya ng mga De Los Santos ay bumalik sa kanila na parang isang dambuhalang alon na handang lumunod sa kanilang buong angkan. "Isang buwan, kuya," bulong ni Tessa. "Isang buwan akong magpapalakas. Pagkatapos nito, ako naman ang sasampal sa kanila. Hindi ng kamay, kundi ng katotohanan." Makalipas ang 4 na linggo, ang pintuan ng opisina ng piskal ay bumukas ng may mabigat na tunog. Tila isang pintuan ng katarungan na matagal nang nakapinid. Pumasok si Tessa na may kasamang tungkod. Bawat hakbang niya ay may kasamang bahagyang pag-ika. Ngunit ang kanyang ulo ay nakataas. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit. Walang kahit anong hiyas, maliban sa matigas na determinasyon sa kanyang mga mata. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo si Ramon kasama ang kanilang mga abogado. Mukhang hindi nakatulog si Ramon. Ang kanyang mga mata ay lubog at ang kanyang balat ay tila naging kulay abo. Nang makita niya si Tessa, mabilis siyang tumayo. Akmang lalapit. "Tessa, babe, listen to me." Ang boses ni Ramon ay puno ng desperasyon. "Let's settle this. Dad is willing to give you a huge amount. 5 million? 10? Sabihin mo lang ang kailangan mo, iurong mo lang ang demanda. This is affecting our business, Tessa. Please, do it for our marriage." Huminto si Tessa sa harap ni Ramon. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila naging amoy ng bulok na basura sa kanyang pangamoy. Tiningnan niya ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng 2 taon. "Marriage?" ulit ni Tessa. Ang boses niya ay kasing lamig ng bakal sa loob ng korte. "Ramon, ang kasal natin ay namatay, kasabay ng pagbagsak ng plorerang iyon sa sahig. Ang 10 milyon mo, ibigay mo yan sa mga abogado mo dahil kakailanganin mo ang bawat sentimo niyan para hindi ka mabulok sa kulungan." You're really doing this?" Utal na tanong ni Ramon. Ang kanyang kamay ay nanginginig. "Hindi ko lang ito ginagawa, Ramon. Tinatapos ko na ito." Sagot ni Tessa. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at ibinalibag ito sa harap ni Ramon. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa lamesa ay tila isang malakas na sampal na umalingaw-ngaw sa buong silid. Iyan ang kopya ng demanda para sa divorce, physical injuries, at falsification of public documents. At may bonus pa, ang ebidensya ng pagnanakaw ni Clarissa sa account ko. Patuloy ni Tessa, ang bawat salita ay parang isang bala na tumatama sa dibdib ni Ramon. "Wait, Tessa! Hindi mo pwedeng gawin ito kay Clarissa. She's just a kid." Sigaw ni Doña Pilar na kapapasok lang. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding takot sa ilalim ng makapal na makeup. "A kid who knows how to steal, ma?" Lumingon si Tessa sa biyenang babae. "You taught me about utang na loob, di ba? Ngayon, ako naman ang maniningil ng utang niyo sa akin. At ang unang kabayaran ay ang inyong dangal." Lumabas si Tessa sa silid. Iniwan ang pamilyang De Los Santos na nagkakagulo. Sa labas ng korte, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Hindi na siya natatakot sa dilim ng mansyon. Ngunit sa kanyang paglalakad patungo sa sasakyan ni Gabriel, isang itim na van ang biglang humarang sa kanilang daan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng barong. Ang Chief of Staff ni Don Ernesto. "Mrs. De Los Santos, Don Ernesto wants to see you. Now, it's about your mother in the province. May kailangan kang malaman tungkol sa aksidente na nangyari sa kanya kaninang umaga." Ang mundo ni Tessa ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang tagumpay na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang malamig at nakakaparalisang takot. Ang sikat ng araw sa labas ng gusali ng piskalya ay tila naging kasing lamig ng yelo sa balat ni Tessa.
Ang bawat salita ng lalaking nakabarong, ang mensahero ng kamatayan ni Don Ernesto, ay parang mga patak ng asido na unti-unting tumutunaw sa kanyang katatagan. Ang kalsada, na kanina lang ay simbolo ng kanyang kalayaan, ay naging isang madilim na bitag. Ang amoy ng usok mula sa mga sasakyan at ang init ng semento ay humalo sa malansang pangamba na namuo sa kanyang sikmura. Anong ginawa niyo sa nanay ko? Ang boses ni Tessa ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nagbabagang ngit-ngit na tila bulkang handang sumabog. Wala kaming ginagawa, Mrs. De Los Santos. Sinasabi lang namin na may aksidente sa kusina. Masyado kasing matanda na ang nanay mo para mag-isa sa bahay. Baka nakalimutan niyang patayin ang kalan. Ang nakakasuyang ng ngiti ng lalaki ay tila isang lason na kumakalat sa hangin. Kung ako sa'yo, sasama na ako kay Don Ernesto. Baka may magawa pa tayo para maisalba ang natitirang bahagi ng bahay niyo. Tessa, don't! It's a trap. Pigil ni Gabriel habang pilit na humaharang sa pagitan ni Tessa at ng itim na van. I'm calling the police right now. Hayaan mo siya, Gabriel. Ang boses ni Tessa ay biglang naging tuyot at malamig, kasing tigas ng batong hiyas. Tumawag ka sa probinsya. Siguraduhin mong buhay si nanay. Ako, kakausapin ko ang halimaw na yon. Hindi na hinintay ni Tessa ang sagot ni Gabriel. Sumakay siya sa van. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang matinding hapdi sa kanyang mga tuhod. Ngunit ang sakit na yon ay naging paalala ng bawat sipa at bawat luhang inalay niya sa mga De Los Santos. Ang loob ng van ay amoy mamahaling leather at sigarilyo. Ang amoy ng kapangyarihang nakamit sa pamamagitan ng pandaraya. Dinala siya sa isang pribadong silid sa tuktok ng De Los Santos Tower. Doon, nakaupo si Don Ernesto sa kanyang malawak na lamesang gawa sa Nara. Sa likuran niya, ang tanawin ng lungsod ay tila isang kahariang pag-aari niya. Ngunit para kay Tessa, iyon ay isang libingan ng mga pangarap. Maupo ka, Tessa. Ang boses ni Don Ernesto ay malalim, puno ng kapangyarihang tila Diyos na nagpapasya ng buhay at kamatayan. You've caused a lot of trouble. Ang video, ang demanda, masyado ka nang lumalayo para sa isang babaeng galing sa putikan. Nasaan ang nanay ko? Hindi naupo si Tessa. Nanatili siyang nakatayo kahit na nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang binti mula sa pilay. Ligtas siya. Sa ngayon, sabi ni Don Ernesto habang naglalapag ng isang pirasong papel sa lamesa. Ito ang withdrawal of cases. Pirmahan mo ito at titigil ang aksidente sa probinsya. Ibibigay ko rin ang titulo ng lupa nyo at malaya ka na. Just disappear, Tessa. Bumalik ka sa putikan mo at huwag ka nang magpapakita sa amin. Tiningnan ni Tessa ang papel. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang puno ng pangungutya na nagpatahimik sa buong silid. You think you can still buy me, Don Ernesto? Lumapit si Tessa sa lamesa. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Akala niyo ba, ang buhay ng nanay ko ay kasing mura ng dangal niyo? Ang aksidente na sinasabi niyo? Alam niyo bang ang tatay ko ang nagturo sa akin na ang apoy ay hindi lang nakakasunog? Ang apoy din ang nagpapatibay sa bakal. Eksaktong sandaling yon, tumunog ang cellphone ni Tessa. Isang video call mula kay Gabriel. Tessa, ligtas si Nanay Saling. Sigaw ni Gabriel sa kabilang linya. Nakita ni Tessa ang kanyang ina sa screen. Nakaupo sa labas ng bahay habang ang mga kapitbahay ay abalang nagbubuhos ng tubig sa isang maliit na bahagi ng bakod na nasunog. Nakarating ang mga barangay tanod bago pa kumalat ang apoy. Ang mga tauhan ni Don Ernesto ay nahuli ng mga pulis sa kanto. Isang malalim na hininga ng pasasalamat ang kumawala sa dibdib ni Tessa. Ang kanyang hapis ay biglang naging isang matalim na katarungan. Tiningnan niya si Don Ernesto na ngayon ay halatang nagulat sa bilis ng pangyayari. Your accident failed, Don Ernesto, sabi ni Tessa. Ang boses niya ay parang isang hagupit ng latigo.
Kinuha ni Tessa ang ballpen sa lamesa. Akala ni Don Ernesto ay pipirma siya, ngunit sa halip, itinusok ni Tessa ang ballpen sa gitna ng dokumento at pinunit ito ng dahan-dahan. Ang bawat tunog ng pagkapunit ng papel ay tila musika ng paghihiganti sa kanyang pandinig. Ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat. Ngayon, babayaran niyo iyan ng bawat segundo ng buhay niyo sa loob ng rehas. Patuloy ni Tessa. Hindi lang divorce at physical injuries ang kakaharapin niyo. Ngayon, idadagdag ko ang attempted arson at kidnapping. I will not disappear, Don Ernesto. I will be the shadow that follows you until your last breath. You little... Susugod sana si Don Ernesto. Ngunit ang pintuan ng opisina ay biglang bumukas. Pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation, NBI. Bit-bit ang isang search warrant. Don Ernesto de los Santos, you are under arrest for plunder, falsification of public documents, and attempted arson. Mariing pahayag ng opisyal. Tessa stood back. The world seemed to move in slow motion. She watched as they handcuffed the man who once thought he was untouchable. She watched as his face turned from arrogance to a pale, pathetic mask of defeat. Nang dumaan ang mga pulis sa harap niya bitbit si Don Ernesto, tumigil si Tessa. Tiningnan niya ang biyenang lalaki nang diretso sa mga mata. Ang sabi niyo kanina, galing ako sa putikan. Bulong ni Tessa. Ang boses ay puno ng kapayapaan, pero nakalimutan niyo ata. Sa putikan din, tumutubo ang mga bulaklak na lulunod sa inyo sa bango ng katarungan. Lumabas si Tessa sa opisina. Hindi na gumagamit ng tungkod. Ang bawat hakbang niya ay matatag. Ang bawat sugat sa kanyang tuhod ay naging mga medalya ng kanyang pakikipaglaban. Sa labas, sinalubong siya ng sariwang hangin. Ang hangin ng isang bagong simula. Ang bawat yabag ng sapatos ni Tessa sa makintab na sahig ng mansyon ay tila tunog ng isang hatol na unti-unting lumalapit. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang amoy ng mamahaling insenso na palaging ipinapasindi ni Doña Pilar ay tila naging amoy ng napanis na pagkain sa kanyang pangamoy. Isang paalala ng kabulukan na pilit ikinukubli ng ginto at kristal. Sa gitna ng sala, nakita niya si Doña Pilar. Ang dating reyna ng tahanan ay nakaupo sa kanyang paboritong silya. Ngunit wala na ang kanyang korona ng kapalaluan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang rosaryo, isang balintunang tanawin. Ang isang taong nagnakaw ng kinabukasan ng iba ay humihingi ngayon ng awa sa langit. Tessa. Ang boses ni Doña Pilar ay parang isang gasgas na plaka. Puno ng huwad na pait. Anong ginawa mo? Ang asawa ko? Ang anak ko? Sinira mo ang buhay namin. Tumigil si Tessa sa harap ng biyenang babae. Hindi siya yumuko. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang anino ay bumabalot sa nangangatog na katawan ni Doña Pilar. Hindi ko sinira ang buhay niyo, ma. Mahinahong sagot ni Tessa. Bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Ipinakita ko lang sa mundo ang tunay na kulay ng buhay na binuo niyo sa kasinungalingan. Kayo ang sumira sa sarili niyo nang piliin ninyong itapak ang paa niyo sa dangal ng ibang tao. Walang hiya ka. Matapos ka naming pakainin, matapos ka naming bigyan ng bubong. Biglang tumayo si Doña Pilar. Itinaas ang kanyang kamay upang sampalin si Tessa. Ngunit bago pa man dumampi ang palad nito sa balat ni Tessa, mabilis na nahuli ng huli ang braso ng matanda. Ang pagkakahawak ni Tessa ay hindi marahas, ngunit puno ng lakas. Ang lakas ng isang babaeng hindi napapayag na masaktan pa muli. Huwag niyo nang subukan, ma. Banta ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Doña Pilar. Ang huling sampal na natanggap ko sa bahay na ito ay ang huling pagkakataon na hinayaan ko ang sarili kong maging biktima. Ang pagkain at bubong na ibinigay niyo, binayaran ko na yan ng bawat patak ng pawis at dugo ko habang nagsisilbi ako rito
na parang alipin. Binitiwan ni Tessa ang kamay ni Doña Pilar. Ang matanda ay napaupo muli, humihikbi ng malakas. Sa kabilang dulo ng silid, lumabas si Ramon mula sa anino. Ang kanyang mga mata ay mapula. Ang kanyang damit ay lukot-lukot. Mukha siyang isang taong galing sa isang mahabang bangungot. Tessa, please, let's talk about the dowry. Ibibigay namin ng pera. Just tell the lawyers to stop the investigation on the company's funds. Pagsusumamo ni Ramon, ang kanyang boses ay puno ng takot. If they find the offshore accounts, everything will be gone. Mawawalan tayo ng lahat. Tayo? Tawa ni Tessa, isang tawang parang kuryenteng gumagapang sa balat. Ramon, walang tayo. Noong sinipa mo ako habang nakaluhod ako sa mga basag na porselana, pinutol mo na ang bawat hibla ng koneksyon natin. Ang lahat na sinasabi mo, iyon ang perang ninakaw nyo sa mga empleyado nyo, sa mga bangko, at sa titulo ng lupa ni Papa. Naglakad si Tessa patungo sa silid na dati nilang pinagsaluhan. Binuksan niya ang kabinet at kinuha ang isang lumang maleta. Ang maletang dala niya noong unang araw siyang tumapak sa mansyong ito. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling damit na binili ni Ramon para sa kanya. Iniwan niya ang mga iyon na tila mga balat ng ahas na itinapon. Ang tanging kinuha niya ay ang kanyang mga lumang libro, ang kanyang mga sertipiko bilang guro, at ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga sulat ng kanyang ama. Ito ang kanyang tunay na kayamanan, ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera ng mga De Los Santos. Pababa ng hagdan, naramdaman ni Tessa ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyo na nagpapaguho sa pader ng kanyang pagtitiis. Nang marating niya ang huling baitang, lumingon siya kay Clarissa na nakatayo sa isang sulok, nakatulala sa mga pulis na nagsisimulang maglabas ng mga gamit mula sa opisina ni Don Ernesto. Clarissa, tawag ni Tessa, ang Chanel bag mo. Siguraduhin mong itatago mo iyan ng maigi. Dahil iyan na ang huling bagay na makukuha mo sa perang hindi sayo. Lalabas na sana si Tessa nang biglang humarang si Ramon sa pinto. You can't just leave like this, Tessa. Pag-aari kita. Asawa kita. Tiningnan ni Tessa ang kanyang asawa nang may matinding awa. Hindi dahil sa mahal pa niya ito, kundi dahil sa liit ng pagkatao nito. Inabot niya ang kamay ni Ramon at dahan-dahang inilagay doon ang kanyang wedding ring. Ang malamig na metal ay dumampi sa palad ni Ramon, isang simbolo ng isang pangakong tuluyan ng nabasag. Hindi ako pag-aari ng kahit sino, Ramon. Lalo na ng isang lalaking hindi alam ang kahulugan ng salitang panindigan, sabi ni Tessa. Ang kasal natin ay isang papel na sinunog niyo na sa apoy ng inyong kasakiman. Ang tanging natitira sa akin ay ang aking pangalan at iyon ang dadalhin ko palabas ng pintong ito. Humakbang si Tessa palabas. Ang sikat ng araw ay humalik sa kanyang mukha, mainit at puno ng pag-asa. Sa labas ng gate, naghihintay si Gabriel, ngunit hindi lang siya ang nandoon. Isang grupo ng mga kababaihan, ang kanyang mga dating kasamahan sa paaralan at ilang mga magulang ng kanyang mga estudyante ay nandoon, may hawak na mga karatula ng suporta. Naramdaman ni Tessa ang isang mainit na likido na gumugulong sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng sakit, ito ay luha ng paglaya. Ngunit habang papasakay siya sa sasakyan, isang opisyal ng NBR ang lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay seryoso. Hawak ang isang maliit na itim na notebook na nakuha mula sa lihim na vault ni Don Ernesto. Ma'am, may kailangan po kayong makita. Hindi lang po lupa ang ninakaw nila sa inyo. May kinalaman po ito sa pagkamatay ng tatay niyo. 10 taon na ang nakakaraan. Hindi po ito simpleng sakit sa puso, Mrs. Montemayor. Ang mundo ni Tessa ay tila tumigil muli. Ang apoy ng paghihiganti na akala niya ay sapat na, ay biglang nagliyab ng mas matindi. Ang tunay na bangungot ay nagsisimula pa lamang mabuksan. Ang loob ng sasakyan ni Gabriel ay balot ng isang nakabibinging katahimikan, tila ba ang hangin mismo
ay natatakot na gumalaw sa tindi ng revelasyong bitbit ng opisyal ng NBI. Hawak ni Tessa ang maliit na itim na notebook, ang lihim na tala-arawan ng kasakiman ni Don Ernesto. Ang bawat pahina nito ay amoy lumang papel at alikabok, isang amoy na tila nanggagaling sa isang libingan na matagal nang pilit na itinago. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga pahina. Ang panulat ni Don Ernesto ay matulis, madiin at walang pakundangan. Sa bawat petsa at halagang nakasulat, nakikita ni Tessa ang pag-ikot ng mga makina ng kapangyarihan na dumodomina sa buhay ng mga maliliit na tao. Ngunit nang marating niya ang mga huling pahina ng taong 2014, ang kanyang hininga ay tila tumigil sa kanyang lalamunan. January 15, 2014, Montemayor problem. Handled. The heart attack was timely. The land title is now within reach. Provided assistance to the widow and daughter to ensure silence and eternal gratitude. Nabitawan ni Tessa ang notebook sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga kamay ay naging kasing lamig ng yelo at ang kanyang paningin ay tila nababalot ng isang mapulang usok ng galit. Naalala niya ang gabing iyon, ang gabi nang pumanaw ang kanyang ama. Naalala niya ang pagdating ni Don Ernesto sa kanilang maliit na bahay, bitbit ang mga bulaklak at ang pangako ng tulong pinansyal. Ang akala nilang anghel na sumagip sa kanila sa gitna ng unos ay siya palang lumikha ng bagyo. Tessa, anong nakasulat? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba habang nakatingin sa nagbabagong anyo ng kanyang pinsan. Hindi sakit sa puso ang pumatay kay Papa, Kuya. Bulong ni Tessa, ang boses niya ay tuyot, kasing talim ng isang nakatagong patalim. Pinanood ni Don Ernesto ang paghihingalo ng tatay ko. Hinayaan niyang mamatay si Papa para makuha ang lupa. At pagkatapos, ginamit niya ang pagkamatay na yon para magmukhang bayani sa harap namin, para makuha ang utang na loob namin na habang buhay naming ipagpapasalamat. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Tessa. Ang bawat sandali ng kanyang pagsisilbi sa mga De Los Santos, ang bawat pagluluto, ang bawat pagyuko, ang bawat sampal na tinanggap niya, ay tila mga hapdi ng isang malupit na biro. Pinakasalan niya ang anak ng taong pumatay sa kanyang ama. Nanirahan siya sa ilalim ng iisang bubong, kasama ang mga halimaw na bumitay sa kanyang pangarap. Hayop, mga hayop sila. Ang boses ni Tessa ay naging isang ungol ng matinding pagdurusa. Ipinakasal ako kay Ramon hindi dahil sa mahal niya ako, kundi para masiguro nilang hindi ako kailanman magtatanong tungkol sa lupa. I was a hostage in a wedding dress, Kuya. Isang bilanggo na binigyan ng gintong kulungan para manahimik. Tessa, we have enough evidence now. Sabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagliliyab din sa galit. Criminal negligence, fraud, and possibly murder by omission. Hindi lang sila mawawalan ng pera. Mabubulok sila sa kulungan ng habambuhay. Tiningnan ni Tessa ang sarili sa side mirror ng sasakyan. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang guro na puno ng pasensya. Ang bawat guhit ng sakit sa kanyang noo ay naging mga marka ng isang mandirigma. Ang kanyang mga labi ay nag-anyo ng isang matigas na linya ng determinasyon. Hindi sapat ang kulungan, Kuya. Sabi ni Tessa, ang kanyang boses ay naging kasing itim ng gabi. Gusto kong makita silang mawalan ng lahat ng bagay na ipinagmalaki nilang nakuha nila sa dugo ng tatay ko. I want them to feel the hunger, the cold, and the shame that they fed us for 10 years. Pagdating nila sa opisina ni Gabriel, sinalubong sila ng balitang kumakalat na sa social media. Ang mga bangko ay nagsisimula na ring mag-freeze ng mga assets ng De Los Santos Group of Companies dahil sa mga kaso ng money laundering at plunder. Sa loob ng ilang oras, ang imperyo na itinayo sa kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho na parang isang kastilyong buhangin sa harap ng malakas na agos. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang video message ang dumating sa cellphone ni Tessa. Galing ito kay Ramon. Sa video,
Makikita si Ramon sa loob ng isang madilim na silid. Gulo-gulo ang kanyang buhok at halatang matindi ang pagod sa kanyang mukha. May hawak siyang bote ng gasolina at isang lighter. Ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig. Tila hindi rin siya sigurado sa kanyang ginagawa. Tessa, if I'm going down, everything goes down with me. Mahina niyang sabi. Ang boses ay puno ng pagkabigo at sakit. Ang mansyon, ang mga alaala, parang wala nang natitira sa akin. Napabuntong hininga siya, saka tumingin diretso sa kamera. Kung gusto mong kunin ang mga dokumento mo at ang mga gamit ng ama mo na naiwan dito, pumunta ka. Kailangan kitang makausap. Mag-isa, Tessa. Pagkatapos ay biglang natapos ang video na nag-iwan ng mabigat na katahimikan at isang sitwasyong puno ng tensyon at hindi tiyak na mangyayari. Or else, mapapanood mo ang lahat ng ito na maging abo. Naramdaman ni Tessa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ngunit hindi ito takot. Ito ay ang huling paghamon ng tadhana. Tiningnan niya si Gabriel. I need to go back, kuya. No, Tessa. It's too dangerous. Pulis na ang bahala rito. Hindi, kuya. Sagot ni Tessa habang kinukuha ang kanyang bag. Ang apoy na sinasabi ni Ramon, iyan ang apoy na maglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. At kailangang ako ang magtapos sa lahat ng ito ng mukhaan. Humakbang si Tessa palabas ng opisina. Ang bawat yapak niya ay puno ng kapangyarihan. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa mga basag na porselana. Siya na ngayon ang apoy na susunog sa bawat kasalanan ng mga De Los Santos. Ang mansyon ng mga De Los Santos ay hindi na mukhang palasyo ng ginto sa ilalim ng madilim na langit. Ngayon, ito ay tila isang dambuhalang kabaong na gawa sa semento at salamin. Naghihintay na lamang na ibaon sa limot. Habang dahan-dahang lumalapit si Tessa, sinalubong siya ng isang masangsang at matapang na amoy. Ang amoy ng gasolina na tila lumalason sa bawat hininga ng gabi. Ang bawat hakbang niya sa driveway ay hindi na mabigat. Ang bawat hapdis sa kanyang mga tuhod ay tila naging manhid na. Pinalitan ng isang malamig na determinasyon na mas matigas pa sa bakal. Pagpasok niya sa bulwagan, ang dilim ay tila may sariling buhay. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa maliit na apoy ng isang lighter na hawak ni Ramon sa gitna ng sala. Nakaupo ang kanyang asawa sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na bote ng alak at mga duguang basahan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng baliw na takot at pagsisisi na huli na para sa kahit anong kapatawaran. You came! Ang boses ni Ramon ay parang isang gurgle ng lalamunang puno ng lason. I knew you couldn't resist. You still care about these things, don't you? These stupid papers? Ang mga alaala ng tatay mong talunan? Tiningnan ni Tessa ang kahon sa tabi ni Ramon. Ang kahon na naglalaman ng mga huling sulat at mga kagamitan ng kanyang ama. Iyon ang huling hostage ng kanyang nakaraan. Ang galit ay gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito sumabog. Sa halip, ito ay naging isang matalim na katahimikan. Ramon, itapon mo ang lighter na yan. Ang boses ni Tessa ay parang bulong ng isang mangkukulam, puno ng awtoridad. Huwag mong dungisan ang huling sandali ng buhay mo sa pamamagitan ng pagiging isang duwag na mambubunog. Duwag? Ako pa ang duwag. Tumayo si Ramon, pasuray-suray habang iwinawagayway ang lighter. Ang amoy ng alkohol sa kanyang hininga ay humahalo sa gasolina, isang nakakamatay na timpla. I gave you everything, Tessa. Binigay ko sa iyo ang pangalan ko. I protected you from my dad for 2 years. Tapos ganito, isusumbong mo kami. Sisirain mo ang pamilya ko. Protected me? Tawa ni Tessa. Isang tawang puno ng pangungutya na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. You protected me by kicking me while I was bleeding? You protected me by letting your father kill my dad? Iyon ba ang proteksyon para sa iyo, Ramon? Ang gawin akong alipin sa bahay na ito habang ninanakawan niyo ang kaluluwa ko? Napatigil si Ramon. Ang apoy sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig nang mabanggit ni Tessa ang tungkol sa kanyang ama.
Hindi ko alam. I didn't know what Dad did. I swear. Tessa, alam mo man o hindi, nakinabang ka sa bawat patak ng dugo ng tatay ko. Lumapit si Tessa. Hindi alintana ang panganib. Ang bawat sentimo na ginastos mo sa sugal, sa alak, at sa mga babae mo, galing iyon sa lupang ninakaw nyo. You are not a victim, Ramon. You are a parasite that outlived its host. Shut up! Shut up! Sigaw ni Ramon at sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ang lighter sa isang tumpok ng mga kurtina na binasa niya ng gasolina. Ang apoy ay mabilis na gumapang, tila isang gutom na ahas na lumalamon sa bawat hibla ng tela. Ang init ay biglang humampas sa mukha ni Tessa, isang nakakapasong yakap ng impyerno. Ngunit sa halip na tumakbo, mabilis na sumugod si Tessa patungo sa kahon ng kanyang ama. Naramdaman niya ang kamay ni Ramon na humablot sa kanyang buhok. If I'm burning, you're burning with me. Dito na lumabas ang huling selyo ng pagtitiis ni Tessa. Gamit ang siko, binalibag niya ang sikmura ni Ramon sa isang mabilis at tumpak na galaw, ang teknik na itinuro ng kanyang ama para sa mga pagkakataong tulad nito. Nang mapayukod si Ramon, mabilis na sinundan ito ni Tessa ng isang sipa sa tuhod nito, ang eksaktong tuhod na ginamit ni Ramon para saktan siya noon. Narinig ang mahinang tunog ng pagkapiit ng buto ni Ramon na sinundan ng kanyang malakas na hiyaw ng sakit. Bumagsak ang kanyang asawa sa sahig, namimilipit sa gitna ng usok na nagsisimulang kumapal. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon, Ramon? Bulong ni Tessa habang kinukuha ang kahon ng kanyang ama. Iyan ang bayad sa bawat segundong ginugol ko sa pag-aalaga sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang mamatay rito dahil ang kamatayan ay masyadong madaling takasan para sa isang taong katulad mo. Binuhat ni Tessa ang kahon at hinila ang nanghihinang katawan ni Ramon patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay parang paghila sa isang sako ng basura. Ngunit ginawa niya ito nang may matikas na tindig. Nang makarating siya sa labas, sinalubong siya ng mga sirena ng bumbero at ang mga ilaw ng kalsada. Binitawan ni Tessa si Ramon sa damuhan. Tumingin siya sa mansyong ngayon ay nilalamon na ng naglalakihang apoy. Ang mga bintanang kristal ay nagsisimulang mabasag dahil sa tindi ng init, tila mga luha ng isang halimaw na tuluyan ng nagapi. Ang bawat alab ng apoy ay tila naglilinis sa kanyang nakaraan. Ang bawat usok na umaakyat sa langit ay tila nagdadala ng kapayapaan sa kaluluwa ng kanyang ama. Dumating si Doña Pilar at Clarissa, nakatingin sa kanilang bahay na naglalaho sa harap ng kanilang mga mata. Wala silang magawa, kundi ang humagulgol sa kalsada, nakasuot ng mga mamahaling pantulog na ngayon ay nadudumihan na ng abo. Ang kanilang karangyaan ay naging alabok sa loob lamang ng ilang minuto. Tessa stood there, clutching her father's box to her chest. The heat of the fire was finally fading, replaced by the cool breeze of the morning. For the first time in 10 years, the smell of garlic and floor wax was gone. She only smelled the fresh air of freedom. Tapos na. Bulong ni Tessa sa hangin. Laya na tayo pa. Ang sumikat na araw ay tila isang malupit na saksi sa naganap na trahedya sa subdibisyon. Ang dating nagniningning na mansyon ng mga De Los Santos ay isa na lamang kalansay ng itim na semento at baluktot na bakal. Ang amoy ng basang abo at sunog na kahoy ay humahalo sa malamig na hamog ng madaling araw, isang masangsang na halimuyak ng pagkatalo. Sa bawat dako, makikita ang mga labi ng karangyaan, mga basag na kristal na wala ng kinang, at mga mamahaling kagamitan na ngayon ay naging uling na. Sa labas ng gate, nakaupo si Doña Pilar sa gilid ng kalsada. Ang kanyang silk na pantulog ay putikan at punit-punit. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paghukay sa isang tumpok ng abo. Sinusubukang hanapin ang kanyang mga alahas na itinago sa lihim na vault. Ang bawat kurot niya sa maduming lupa ay may kasamang hikbi ng desperasyon. Ang kwintas ko, ang mga brilyante ko, bulong ni Doña Pilar.
Ang kanyang boses ay tila isang baliw na humihingi ng awa sa hangin. Tessa stood a few meters away, wrapped in a simple jacket that Gabriel gave her. She looked at the woman who once treated her like a stray dog. There was no joy in Tessa's eyes, only a profound sense of karma. Ang balintuna ay masakit pagmasdan. Ang reyna ng mansyon ay ngayon ay nagkakalkal ng basura sa harap ng kanyang mga kapitbahay na dati ay kinakainggitan siya. Wala na ang mga iyon, ma, mahinahong sabi ni Tessa. Ang kanyang boses ay malinaw, tumatagos sa ingay ng mga bumbirong nagliligpit ng kanilang mga gamit. Napaangat ng tingin si Doña Pilar. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot nang makita si Tessa. Ikaw, malas ka sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mangyayari ito. You're a witch. Pagkatapos naming ibigay sa'yo ang lahat, ganito ang gagawin mo? Ibinigay ang lahat? Tawa ni Tessa. Isang mahinang tawa na puno ng pait. Ang tanging ibinigay niyo sa akin ay ang pagkakataong makita kung gaano kababaw ang inyong pagkatao. Ang lahat ng ito, ang bahay na ito, ang mga alahas na hinahanap nyo, ay itinayo sa dugo ng mga taong dinaya nyo. Ngayon, kinuha lang ng apoy ang nararapat na mawala. Tessa, please, help us. Singit ni Clarissa na ngayon ay nakayakap sa kanyang sarili habang nanginginig sa ginaw. Wala na ang kanyang kayabangan, wala na ang kanyang mga Chanel bag. Wala na kaming pera. The bank accounts are frozen. Hindi kami makakakuha ng hotel. Just give us some money, please. Utang na loob, Tessa. Tumingin si Tessa kay Clarissa. Ang salitang utang na loob ay tila isang lason na muling ibinabato sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumatalab. Ang utang na loob ko ay nabayaran ko na noong gabing hinayaan niyo akong kumulyod sa mga basag na porselana. Sagot ni Tessa. Inilabas niya ang kanyang pitaka at kinuha ang isang pirasong barya, isang pisong luma. Inihulog niya ito sa paanan ni Clarissa. Ang tunog ng barya sa semento ay tila isang huling insulto. Iyan lang ang natitira sa pasensya ko para sa inyo. Gamitin niyo yan para tumawag sa mga taong tinuring niyo ring kaibigan noon. Tingnan natin kung sino ang lilingon sa inyo ngayon. Dumating si Gabriel bitbit ang mga legal na dokumento. Tessa, kailangan na nating umalis. The sheriff is here to officially seal the property. At si Ramon, dinala na siya sa ospital ng bilangguan. Under guard na siya. Wait! Sigaw ni Doña Pilar habang pilit na tumatayo at humahawak sa braso ni Tessa. You can't just leave us like this. We are family. Dahan-dahang tinanggal ni Tessa ang kamay ng matanda sa kanyang braso. Ang kanyang pagkilos ay puno ng dignidad, malayo sa maras na pagtrato na natanggap niya noon. Ma, ang pamilya ay nagmamahalan. Ang ginawa niyo sa akin ay hindi pagmamahal, kundi pag-alipin, sabi ni Tessa. Ngayon, matuto kayong tumayo sa sarili niyo. Maranasan niyo ang gutom na ipinatikim niyo sa amin. Maranasan niyo ang lamig ng kalsada na ipinaranas niyo sa mga taong ninakawan niyo. Sumakay si Tessa sa sasakyan ni Gabriel. Habang papalayo sila, tiningnan niya sa huling pagkakataon ang mga abo ng mansyon. Ang bawat usok na lumilipad ay tila mga huling pahina ng kanyang nakaraan na tuluyan ng natupok. Kuya, diretso tayo sa probinsya, sabi ni Tessa. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Gusto ko nang makita si nanay. Tessa, may tumawag pala sa akin kanina, sabi ni Gabriel habang nagmamaneho. Medyo seryoso ang kanyang mukha. May isang tao raw na naghihintay sa bahay niyo sa probinsya. Sabi ni Nanay Saling, kilala mo raw ito. Isang tao mula sa nakaraan bago mo pa nakilala ang mga De Los Santos. Napakunot ang noo ni Tessa. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Sino, kuya? Hindi ko alam ang pangalan. Pero ang sabi ni Nanay, dala raw niya ang orihinal na titulo ng lupa na akala nating nawala na. Ang misteryo ay tila ayaw pa ring tumigil. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natatakot si Tessa.
Anumang dumi ng nakaraan ang kailangang linisin, handa na siyang harapin ito nang nakatayo at may dangal. Ang mahabang biyahe patungo sa probinsya ay tila isang ritual ng paghuhugas ng kaluluwa para kay Tessa. Habang unti-unting napapalitan ang tanawin ng mga matatayog na gusali ng mga luntiang palayan at mga puno ng niyog, naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Ang amoy ng usok at napanis na pangarap sa Maynila ay hinalinhina ng sariwang simoy ng dagat at ang amoy ng basang damo pagkatapos ng ulan. Ang bawat kilometro ng kalsada ay parang pagbabalik sa kanyang tunay na pagkatao. Ang Tessa na hindi kailanman naging alipin ng mga De Los Santos. Nang huminto ang sasakyan ni Gabriel sa tapat ng kanilang maliit ngunit malinis na bahay, sinalubong sila ng tunog ng mga kuliglig at ang malambot na liwanag ng papalubog na araw. Doon, sa may beranda, nakaupo si Nanay Saling. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan nang makita ang kanyang anak. "Anak ko, Tessa." Ang yakap ni Nanay Saling ay amoy pulbo at tuyong labada, ang amoy ng kaligtasan. Naramdaman ni Tessa ang init ng katawan ng kanyang ina at sa unang pagkakataon, ang mga luha niya ay hindi na galing sa hapdi, kundi sa kapayapaan. "Nay, nandito na po ako. Wala na pong mananakit sa atin," bulong ni Tessa habang nakabaon ang mukha sa balikat ng ina. "Alam ko, anak. Alam ko ang lahat ng pinagdaanan mo," sabi ni Nanay Saling habang hinahaplos ang buhok ni Tessa. "Pero may isang tao rito na gustong makipag-usap sa'yo." Kanina pa siya naghihintay. Lumingon si Tessa at nakita ang isang lalaking may katandaan na nakatayo sa may pintuan. Nakasuot ito ng kupas na barong, ngunit ang tindig niya ay puno ng dignidad. Nang makita ni Tessa ang mukha nito, tila may isang alaala mula sa kanyang kabataan ang muling nabuhay. "Attorney Mateo?" Utal na tanong ni Tessa. "Ang kaibigan ni Papa?" "Oo, Tessa. Ako nga." Ang boses ng matanda ay mahinahon, kasing lalim ng karunungan. "Matagal kitang hinanap, ngunit itinago ka ng pamilya De Los Santos sa ilalim ng kanilang mga pakpak na may lason. Ngunit ngayong nabasag na ang kanilang kulungan, oras na para malaman mo ang katotohanan." Pumasok sila sa loob ng bahay. Sa ibabaw ng lumang lamesang nara, inilapag ni Attorney Mateo ang isang folder na yari sa balat. Nang buksan ito, tumambad ang isang dokumento na may opisyal na selyo ng gobyerno. Ang papel ay luma na, ngunit ang mga pirma roon ay malinaw at hindi matatawaran. "Ito ang orihinal na titulo ng lupa niyo, Tessa," paliwanag ni Attorney Mateo. "Noong mamatay ang tatay mo, alam niyang hindi mapagkakatiwalaan si Don Ernesto. Alam niyang gagamitin ng lalaking yon ang kanyang yaman upang makuha ang bukid na ito. Kaya bago siya pumanaw, ibinigay niya sa akin ang tunay na titulo para itago sa isang safety deposit box na hindi kailanman malalaman ng mga De Los Santos." Naramdaman ni Tessa ang isang matinding kuryente sa kanyang gulugod. Ibig sabihin, ang titulong hawak ni Don Ernesto ay isang huwad na dokumento, Tessa. Isang panggagaya na ginawa ng kanilang mga bayarang abogado. Dugtong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Ibig sabihin, bawat sentimong kinita nila mula sa lupang ito sa loob ng 10 taon ay illegal. Hindi lang nila kailangang ibalik ang lupa. Kailangan nilang bayaran ang bawat ani, bawat bunga, at bawat pinsala na ginawa nila sa inyong pamilya. Tinitigan ni Tessa ang titulo, hinawakan niya ang papel, at tila naramdaman niya ang init ng kamay ng kanyang ama sa kanyang palad. "Hindi ako iniwan ni Papa. Papa didn't leave me." Ang kaisipang ito ay tila isang gamot na nagpatuyo sa lahat ng sugat sa kanyang puso. Ang akala niyang utang na loob sa mga De Los Santos ay isa palang dambuhalang panlilinlang. Ang pamilyang pumatay sa kanyang ama ay sila ring nagnakaw sa kanyang kabuhayan habang nagpapanggap na tagapagligtas. "Attorney Mateo, ano po ang susunod na hakbang?"
Tanong ni Tessa. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay puno ng awtoridad ng isang babaeng nabawi na ang kanyang dangal. Bukas, magsasampa tayo ng kasong estafa through falsification of public documents at damages laban sa buong angkan ng De Los Santos, sagot ni Attorney Mateo. At dahil sa titulong ito, ang bawat ari-arian na itinayo nila gamit ang collateral ng lupang ito ay mapupunta sa pangalan mo, Tessa. Ikaw na ngayon ang may-ari ng lahat ng natitira sa kanilang imperyo. Napaatras si Tessa. Ang balintuna ay tila isang matamis na lason. Ang mansyong nasunog, ang mga kumpanyang gumuho, lahat ng iyon ay magiging kanya na. Ngunit sa halip na matuwa sa yaman, naramdaman ni Tessa ang isang malalim na lungkot para sa mga taong nagpakamatay sa kasakiman. Hindi ko kailangan ng kanilang mansyon, Attorney Mateo. Sabi ni Tessa. Gusto ko lang na maramdaman nila ang pakiramdam ng walang-wala. Gusto kong makita silang namumuhay sa paraang ipinamuhay nila sa akin. Na may yuko ang ulo at humihingi ng awa sa bawat sentimong matatanggap. Nang gabing iyon, matapos ang masarap na hapunan ng sinigang na isda na luto ng kanyang ina, tumayo si Tessa sa beranda habang nakatingin sa malawak na bukid. Ang amoy ng sariwang lupa ay tila isang pangako ng bagong simula. Ngunit habang tinitingnan niya ang dilim, nakita niya ang isang liwanag mula sa isang sasakyang huminto sa kanto. Isang lalaki ang bumaba, nakasuot ng maduming damit at tila hirap sa paglakad. Nang mamukhaan niya ang lalaki, naramdaman ni Tessa ang isang huling kurot ng gigil. Si Ramon iyon. Nakatakas siya sa ospital ng bilangguan at naglakbay hanggang dito upang gawin ang isang huling desperadong hakbang. Tessa, parang awa mo na. Ang boses ni Ramon ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi, puno ng takot at baliw na pagsusumamo. Tessa didn't run. She didn't hide. She stood her ground, looking at the man who was once her husband, but now, just a shadow of a traitor. Ang katahimikan ng gabi sa probinsya ay tila isang malawak na telon na biglang napunit ng presensya ng isang aninong hindi nararapat naroon. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, ang figura ni Ramon ay mukhang isang ligaw na hayop na sugatan, marungis, nangangayayat, at ang kanyang damit na pang-ospital ay punit-punit at puno ng mantsa ng tuyong putik. Ang bawat hakbang niya patungo sa gate ng bakuran ni Tessa ay may kasamang kalansing ng kadenang tila naririnig pa rin sa kanyang isipan, isang paalala ng kanyang pagtakas mula sa batas. Nakatayo si Tessa sa beranda, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa rehas, na gawa sa kahoy. Ang amoy ng gabi, ang halimuyak ng mga bulaklak ng dama de noche at ang dampi ng malamig na hamog ay biglang hinalinhina ng amoy ng pawis, dumi, at ang nakakasulasok na amoy ng desperasyon na dala ni Ramon. Tessa, parang awa mo na. Buksan mo ang gate! Ang boses ni Ramon ay paos, tila isang lalamunang kinaskas ng buhangin. Wala na akong matakbuhan. Hinahabol ako ng mga pulis. Gutom na ako, babe. Please, kahit konting pagkain lang o kahit pambili lang ng tiket paalis dito. Sumungaw si Nanay Saling mula sa pinto. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding takot habang hawak ang isang itak. Tessa, pumasok ka rito. Tatawag ako ng mga barangay tanod. Huwag, Nay, mahinahong sabi ni Tessa. Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. Hayaan niyo ako. Ako ang tatapos nito. Humakbang pababa si Tessa mula sa beranda. Ang bawat yapak niya sa damuhan ay matatag. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na hindi kailanman nagkaroon si Ramon. Tumigil siya ilang metro ang layo mula sa gate na naghihiwalay sa kanila. Tiningnan niya ang lalaking dati ay tinawag niyang mundo. Ngunit ngayon ay isa na lamang maruming mantsa sa kanyang paningin. Bakit ka nandito, Ramon? Tanong ni Tessa. Ang lamig ng kanyang boses ay tila isang talim na humihiwa sa hangin. Tessa, babe, I'm sorry. Alam kong nagkamali ako, pero pinilit lang ako ni Dad.
Siya ang nag-utos sa akin na gawin yun sa'yo. Muling sinubukan ni Ramon ang kanyang husay sa paggawa ng kwento. Ang kanyang mga mata ay pilit na naglalabas ng luha. You know I love you. Naalala mo ba yung mga pangarap natin? I'll make it up to you. Just give me some money. Tatakas tayo. Magsasama tayo ulit sa ibang bansa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa. Ang balintuna ay nakakasuka. Ang lalaking sumipa sa kanya habang siya ay duguang nakaluhod ay ngayon ay humihingi ng pagkakataong magsama silang muli. Love? Ulit ni Tessa, ang boses ay puno ng pangungutya. Ramon, ang love para sa'yo ay isang negosyo kung saan ikaw lang ang kumikita. Ang pangarap mo? Iyon ay isang panaginip na binuo sa ibabaw ng bangkay ng tatay ko. Alam ko na ang lahat, Ramon. Alam ko na pinanood ng tatay mo ang paghihingalo ni Papa para lang makuha ang lupang kinatatayuan mo ngayon. Napatigil si Ramon, ang kanyang panga ay nanginig. Ang kanyang maskara ng pagsisisi ay dahan-dahang nalaglag, pinalitan ng isang madilim na anyo ng katotohanan. So, alam mo na pala, ani Ramon, ang kanyang boses ay biglang naging matigas at walang pakundangan. Fine, pero kahit anong gawin mo, De Los Santos pa rin ako. Akin ang lupang ito. Kung hindi dahil sa amin, naghihirap pa rin kayo rito. You owe us everything. Utang na loob mo sa amin ang bawat subo ng pagkain mo sa loob ng 2 taon. Dito na naramdaman ni Tessa ang huling selyo ng kanyang pasensya na tuluyan ng naputol. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Sa halip, kinuha niya ang folder na binigay ni Attorney Mateo kanina at ipinakita ang titulo sa harap ni Ramon, sa kabila ng rehas ng gate. Ito ang orihinal na titulo, Ramon. Ang hawak ng tatay mo ay basura. Sabi ni Tessa, ang bawat salita ay parang isang hatol ng kamatayan. Lahat ng kinita nyo, lahat ng mansyong itinayo nyo, ay utang nyo sa amin. Ibig sabihin, ikaw ang may utang na loob sa akin. At ang kabayaran, iyon ay ang bawat taon na gugugulin mo sa loob ng rehas na bakal. Walang hiya ka. Susugod sana si Ramon upang hablutin ang folder sa pagitan ng mga rehas, ngunit mabilis na humakbang paatras si Tessa. Sa sandaling iyon, ang paligid ay biglang naliwanagan ng mga dambuhalang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis na mabilis na huminto sa kalsada. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa tuyong dahon ay umalingaw-ngaw habang pinalilibutan ng mga awtoridad ang gate. Ramon de los Santos, sumuko ka na, wala ka nang matatakbuhan. Ang sigaw ng opisyal ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Napaatras si Ramon, ang kanyang mukha ay balot ng matinding takot. Tumingin siya kay Tessa, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng huling tulong. Tessa, babe, huwag mo itong gawin. Maawa ka sa akin. Tinitigan ni Tessa ang kanyang asawa sa huling pagkakataon. Ang awa na naramdaman niya ay hindi para kay Ramon, kundi para sa sarili niyang nakaraan na nagmahal sa isang anino. Ang awa, Ramon, ay para sa mga taong marunong magsisi. Ang sayo ay katarungan. Malamig na, sabi ni Tessa. Pinanood ni Tessa habang dinadamba ng mga pulis si Ramon sa putikan. Ang lalaking dati ay ayaw madumihan ng kanyang mamahaling sapatos ay ngayon ay nakasubsob ang mukha sa dumi ng lupa habang kinakabitan ng posas. Ang kanyang mga sigaw ng pagprotesta ay unti-unting humina hanggang sa maging isang iyak ng isang taong tuluyan ng talo. Nang isara ng mga pulis ang pinto ng mobile car at umalis ang convoy, muling bumalik ang katahimikan sa probinsya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno ng kapayapaan. Lumingon si Tessa kay Gabriel, nakakarating lang at kay Nanay Saling na ngayon ay naiyak na sa tuwa sa pintuan. Tapos na po, Nay, sabi ni Tessa habang naglalakad pabalik sa beranda. Wala na po tayong utang sa kahit kanino. Tayo na po ang may-ari ng sarili nating buhay. Ang sikat ng araw sa malawak na bukirin ng mga Monte Mayor ay tila isang banayad na haplos ng ginto sa balat ni Tessa.
Wala na ang amoy ng napanis na alak at ang nakakasulasok na halimuyak ng mga bulaklak sa mansyon. Ang tanging nalalanghap niya ngayon ay ang sariwang amoy ng bagong aning palay at ang bango ng sampagita na nakatanim sa paligid ng kanyang bagong tayong pasilidad. Ang bawat hakbang niya sa lupang ito ay hindi na may kasamang pag-ika. Ang bawat peklat sa kanyang mga tuhod ay naging mga marka ng isang digmaang kanyang napanalunan, mga medalya ng karangalan na hindi kailanman mababayaran ng kahit anong hiyas. Sa gitna ng malawak na silid na gawa sa kawayan at nara, nakatayo si Tessa sa harap ng isang grupo ng mga kababaihan. Sila ay mga asawa, ina, at anak na may mga mataring puno ng takot. Gaya ng sa kanya noon, nakasuot si Tessa ng isang simpleng puting uniforme para sa martial arts. Ang kanyang tindig ay matikas, kasing tatag ng mga puno ng niyog sa labas na hindi natitinag ng kahit anong bagyo. Ang unang aralin na dapat ninyong matutunan ay hindi ang manakit. Ang boses ni Tessa ay malinaw, puno ng awtoridad na may kasamang matinding awa. Ang unang aralin ay ang tumayo ng tuwid, dahil sa sandaling matutunan ninyong huwag nang yumuko sa harap ng kawalan ng katarungan. Doon pa lamang kayo tunay na magiging malaya. Kinuha ni Tessa ang isang mahabang tungkod na gawa sa yantok. Ang tunog ng paghampas nito sa hangin ay tila isang paalala ng bawat pasakit na kanyang dinanas. Ngunit ngayon, ito ay tunog ng kapangyarihan. Teacher Tessa, paano po kung natatakot pa rin kami? Tanong ng isang batang babae na may pasa sa braso. Lumapit si Tessa at hinawakan ang kamay nito. Ang haplos niya ay hindi na nanginginig. Ang takot ay parang anino, anak. Habang mas lalo kang lumalapit sa liwanag, mas lalo itong umiikli. Tandaan nyo, ang katahimikan ay hindi kabanalan. Ang katahimikan sa harap ng pang-aapi ay ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa nyo sa sarili nyo. Samantala, sa isang madilim na sulok ng Maynila, malayo sa karangyaan ng subdibisyon, nakaupo si Doña Pilar at Clarissa sa loob ng isang maliit at mainit na paupahang kwarto. Ang amoy ng kanal sa labas ay humahalo sa amoy ng tuyo na kanilang niluluto sa maliit na kalan. Wala na ang mga Chanel bag, wala na ang mga brilyante. Nakasuot si Clarissa ng isang kupas na t-shirt na galing sa ukay-ukay, habang ang kanyang mga kamay na dati ay puro mamahaling alahas, ay ngayon ay puno na ng sugat dahil sa paglalaban ng damit ng ibang tao. Mama, wala na tayong pambayad sa kuryente, reklamo ni Clarissa. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Sana hindi na lang natin ginawa iyon kay Tessa. Sana hinayaan na lang natin siyang magsilbi sa atin. Tumingin si Doña Pilar sa labas ng bintana, sa mga taong dumadaan sa kalsada na hindi man lang siya tinitingnan. Ang karma ay hindi dumating ng mabilis, gaya ng bagyo. Dumating ito ng dahan-dahan, tila isang unti-unting pagkaubos ng bawat dignidad na inakala nilang pag-aari nila. Huli na ang lahat, Clarissa, bulong ni Doña Pilar. Ang akala nating alipin, siya pala ang may-ari ng lahat. Sa loob ng kulungan, nakaupo si Ramon sa isang sulok, nakatitig sa malamig na pader. Ang bawat sipa niya kay Tessa noon ay tila nararamdaman niya ngayon sa kanyang sariling dibdib. Isang sikip na hindi siya hinahayaang makahinga. Ang bawat sandali ng kanyang buhay ay puno na ng pagsisisi. Ngunit ang pagsisisi ay wala ng silbi sa harap ng matibay na rehas ng katarungan. Lumingon si Tessa sa larawan ng kanyang ama na nakasabit sa dingding ng Martial Arts Center. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang lupang ito, ang dangal na ito ang kanyang pamana. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng Pag-asa Martial Arts Center ay naging kanlungan ng daan-daang kababaihan. Si Tessa ay naging simbolo ng pagbangon sa buong Pilipinas. Ang kanyang kwento, ang kwento ng babaeng pinilit paluhurin sa mga basag na porselana, ngunit piniling tumayo at lumaban, ay naging inspirasyon sa bawat sulok ng bansa. Isang araw,
Habang naglilinis si Tessa ng kanyang mga gamit, nakita niya ang isang maliit na piraso ng basag na seramika sa ilalim ng kanyang lamesa. Isang labi mula sa kanyang lumang buhay. Pinulot niya ito. Dati, ang bawat tulis nito ay sumisimbolo ng kanyang pagdurusa. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang refleksyon ng kanyang mga mata sa makinis na bahagi nito, nakita niya ang isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko. Dahan-dahan niyang inilagay ang basag na seramika sa loob ng isang glass case sa gitna ng silid. "Bakit niyo po itinatabi ang basag na yan, teacher?" Tanong ng isa niyang estudyante. "Para hindi ko makalimutan," sagot ni Tessa. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan at lakas. "Para maalala ko na ang bawat pagkabasag ay pagkakataon para sa isang mas matibay na muling pagbuo, na ang isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magtiis, kundi sa kung gaano siya katapang na tumayo para sa kanyang sarili." Lumabas si Tessa sa beranda at sinalubong ang malakas na hangin. Ang kanyang buhok ay lumilipad. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Sa isang kinabukasan na siya mismo ang sumulat. Wala na ang mga anino ng nakaraan. Wala na ang mga tinig ng mapangapi. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang sariling puso. Ang tibok ng isang malayang babae. Ang pagtitiis ay may hangganan. At ang katarungan, kahit gaano katagal ang biyahe, ay palaging dumarating sa pintuan ng mga taong may sapat na lakas upang buksan ito.